Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, meron naman tayong magandang pag-uusapan dito. Ito nga ay mga trabaho dito nga sa Canada. No? Itong mga job seekers na nagnais ng trabaho dito, sana po ay makapagbigay man lang gabay itong ating mga video. At sinasabi ko po sa inyo na sana po ay tuloy-tuloy nyo lang yung inyong mga paghahanap ng mga trabaho dito. Yung ating mga kabayan nasa ibang bansa na sana po ay itong ating mga ginagawang mga video ay makapagbigay man lang sa inyo ng mga ideya kung paano ba mag-apply. No? Kung hindi man ito para sa inyo, again, ang importante, kayo ay may ideya kung saan kayo pwedeng maghanap ng mga trabaho dito nga sa Canada. Subalit kung kayo man ay gustong mag-apply ng mga online jobs, ito nga ang mga job bank at Indeed, importante na kayo po'y mag-sign in. Okay? I-sign in nyo dyan. Sa Indeed, importante na i-download niyo yung inyong resume upang kayo nga ay mag-apply na lang. Apply now. Yun ang pindutin nyo. Doon naman sa job bank, ang gagawin niyo ay show me how to apply. Kopyahin nyo yung email dyan at i-email nyo sila. No? So, again, importante na ako po ay lagi kong sinasabi sa inyo na ayusin niyo ang inyong mga qualification, ayusin niyo na mag-apply ng ayon sa inyong experience dahil sa sinasabi ko sa inyo na kahit gaano karami ang trabaho dito sa Canada, itong mga employer na to ay talaga sila yung namimili ng mga may mga sapat na qualification, sila ay namimili ng mga talagang i-hire nila, no? Dahil nga sa nagkakaroon ng kompetisyon, no? So paano po ba natin labanan ng kompetisyon? Sinasabi ko sa inyo na mag-apply kayo ayon sa experience plus ang inyong resume. I-detalye nyo lahat. Maniwala kayo sa akin na itong aking mga sinasabi sa inyo na dapat i-detalye ninyo yung inyong mga ginagawa bilang isang anuman ang mga trabaho nyo. Napakalaking bagay yan dahil itong mga employer dito ay nagkakaroon sila ng match. No, minamatch nyo yung yung hiring ng employer at itong resume nyo. Kailangan magtugma. Kasi kung hindi sila magkatugma, paano kayo makukuha sa trabaho? For example, hiring ang isang housekeeping. Sa pagiging housekeeping, wala kayong experience sa housekeeping, hindi sinabi ng employer na kailangan nagba-vacuum, kailangan nagpapalit ng mga cover sheets sa bed, nagda-dusting, kung ano-ano pa. Ito namang resume nyo ay wala kayong dusting, hindi kayo nag-change ng bed, hindi kayo naglilinis ng washroom. Paano kayo makakuha ng trabaho? Yan ang sinasabi siya, nagkakaroon ng match. Okay? Kailangan match. Kung hindi kayo nagmamatch sa employer at sa ikaw mismo ng resume nyo, hindi kayo makukuha dyan. Mahirapan kayo. So, for example naman sa mga welder. Yung ating mga kabayan na mga welder sila, ang employer nagsasabing, kailangan namin ng TIG, kailangan namin ng stainless steel, kailangan namin ng aluminum, kailangan, alam mo yan, ng aluminum. Then ikaw naman na nag-apply bilang isang welder, wala kang experience sa aluminum, wala kang experience sa stainless steel, regular lang ang welding mo, hindi ka makukuha, di ba? Kaya sana guys, no, itong mga advices ko sa inyo, itatak nyo sa isipan nyo na kung kayo man ay mag-apply sa Canada, importante na ayusin ang inyong mga resume, ayusin ang inyong mga qualification. Kasi dito ay nagkakalaban-laban yung mga resume nyo. I know na maraming vloggers dito sa Canada, maging sa Facebook, maging sa TikTok, maging dito sa YouTube. Subalit, ang problema nga ay paano kayo mag-apply sa Canada? Ano bang gawin nyo upang kayo nga ay makukuha? Itong mga advices ko sa inyo, sa mga videos ko dito, kung pakinggan nyo lang, kahit hindi nyo natingnan yung mukha ko, ang importante, paano ba magkaroon man lang kayo ng ideya kung mag-apply dito sa Canada. Okay? So again, mag-research kayo,
basahin nyo bago kayo mag-apply. Dahil ito po ay para sa inyo. Itong ginagawa ko para sa inyo. Hindi po ito para sa akin. Dahil ako ay nasa Canada na. Ako ay isang Canadian citizen, Filipino-Canadian po ako dito sa Canada. So ito po ay para sa inyo. Ako po ay nagmamagandang loob na sana kayo ay makarating dito, makaahon din sa kung ano man ang inyong mga sitwasyon ngayon. Okay? So what guys, ito po ating pag-usapan ay ito po ay isang legit agency sa Pilipinas na sana po ay mapuntahan nyo, ma-visit ninyo itong mga website ng Pilipinas, punta kayo sa PUA, punta kayo sa DMW, dahil andun yung mga legit na agency. Okay? So ito po ay isang sample lang na pwede ninyong applyan kung kayo man ay qualify. Okay? Tayo po ay pupunta sa website ng IPAMS at titingnan natin kung ano ba ang meron, hiring sila. Okay? Halika. So guys, ito nga ang hiring ng IPAMS ay fast food manager. At ito po ay multinational fast food chain in Canada. Kung kayo man ang kategory nyo dito ay hotel, restaurant, supermarket, retail store. At ito po ay located dito nga sa Canada. At ito po ay babae lalaki. At matatapos ito ay September 25 pa. Mayroon pa kayong time. No? Huwag kayong mag-alala, mayroon kayong time. Kahit pa sinabi ito dito June 27, ito po ay talagang hindi pa ito nagkuklose. Okay? So again, ito nga ay maraming nagtatanong na bakit hindi daw napapansin yung kanilang resume at hindi man lang sila nakapag-receive ng mga response. Again, we can only respond to applicants who currently experience industry and qualification match the requirements for principal employers. Di ba? Sabi ko sa inyo kanina, kailangan magmamatch. So kung hindi magmamatch, talagang hindi kayo matawagan ng mga itong agency ni IPAMS. Online registration only, no walk-in application will be entertained. IPAMS will invite you for further screening or physical or online or via email. Okay? So again, take note nyo yan. So ano bang mga qualification dito? So importante na sinasabi ko sa inyo na magkaroon kayo ng match sa IPAMS at saka yung kung kayo man ay nag-apply ng trabaho dito. Okay? Tingnan natin. Qualification, college graduate, high school and restaurant management, or any business-related courses or course. Minimum of 3 years work experience as a manager from international fast food chains. Excellent communication skills with fluent in English language, reading or writing. With training in fast food and safety standards, people management, and operational cost analysis. So, importante, sinasabi ko sa inyo, na kung kayo man ay mag-apply dito, kung ano pang mga ginagawa nyo, ano pang mga qualification nyo, isulat nyo dyan sa inyong resume. Meron kayo mga in situ, may mga training kayo sa anong mga training dyan, ilagay nyo sa resume nyo. Okay? So ngayon, tingnan natin ulit yung kanilang task and responsibilities. So ito yung kanilang task description. No? Plan, organize, direct, control, and evaluate the operations of the restaurant, bar, cafeteria, or other food or beverages service. Determine types of services to be offered and implement operational procedures. Recruit staff and oversee staff training. Set staff work schedules and monitor staff performance. Control inventory, monitor and revenues, and modify products and prices. Resolve customers' complaint and ensure health and safety regulation are followed. Negotiate arrangement with suppliers for food and other supplies. Negotiate arrangement with clients for catering or use of facilities for banquet or receptions. So again, importante po yan na kayo ay may mga sapat na qualification dito. And again, mag-register kayo dito. And then yun na, tapos na. Okay? So, importante, sinasabi ko sa inyo na kung ito man ay hindi para sa inyo, maghanap kayo dyan sa PUA and then hanapin nyo yung search ng Canada or punta kayo sa DMW, hanapin nyo search Canada. Lalabas lahat ng agency na mga legit, lalabas yan lahat sa website. Kung hindi man to para sa inyo na trabaho, dahil hindi naman kayo
hindi naman kayo natapos ng high school or natapos kayo ng high school, hindi kayo natapos ng college, maraming mga trabaho dyan. Puntahan dyan sa First Dynamic, First Chart Use Prime. No? Ang dami dyan trabaho. Hanapin nyo lang. Kasi sabi ko sa inyo na maraming agency na papunta ng Canada. Subalit, ang problema kasi, saan yan? So kaya nga, tinuturuan ko kayo na mag-research kayo para kayo mismo. Kasi mahirap naman sa vlog ko, isa-isahin ko kayo lahat na ilang thousand ang tao na iba-iba ang kanilang mga job experience. So, kayo na maghanap. Kaya nga sinasabi sa inyo, mag-research kayo, magbasa kayo, upang kayo ay makakuha ng tamang trabaho na para sa inyo. Di ba? So, ito ay gabay lang para sa inyo, na sana po ay itong aking gabay ay makapagbigay sa inyo ng impormasyon tama, na hindi po ito katang-isip itong aking mga ginagawa dahil meron tayong mga website na pwede niyong puntahan. Okay? So, tuloy-tuloy niyo lang yung mga paghahanap ng mga trabaho dito sa Canada dahil napakarami pong trabaho. Subalit, kukonti lang ang qualify. Or marami namang qualify dyan na hindi naman sila nagsusulat sa kanilang mga resume. Isulat nyo lahat, sinasabi ko sa inyo. Okay? So, batayin guys, marami pa akong mga videos dito nga sa ating channel at sana po ay matingnan ninyo yung mga trabaho dito or makita ninyo yung aking mga videos upang makapagbigay sa inyo ng mga idea kung paano mag-apply sa Canada. Okay? So, what again, kung hindi po kayo nakapag-subscribe, sana po yung consider i-like, subscribe, at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo. Ito yung meron kong in-upload dito nga sa ating channel. At again, pwede niyo i-share ito ating mga videos sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak pumunta sa Canada, na kagaya din sa iyo na gusto mo pumunta ng Canada. Subalit, gano'n po mga guys, sana po ay may napulot kayong mga idea, aral dito sa ating mga vlog, na sana po ay tuloy-tuloy nyo lang yung inyong mga paghahanap ng mga trabaho dito sa Canada. So, gano'n po mga guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood at pagsubay sa aking channel. Ako po ulit si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.